Topic po natin, mga superfoods, mga dapat kainin ng seniors. Actually, hindi lang to ng seniors. Kahit 40 years old pataas, dapat binabago nyo na yung pagkain. Hindi na pwede yung mga dating kinakain natin nung bata tayo, di ba? Puro hotdog, puro noodles, puro fast food. Pag tumatanda na, dapat binabago na yung pagkain kasi dyan na maglalabasan ang mga sakit. High blood, diabetes, arthritis, kung ano-ano pa. So, babaguhin nyo na at a certain age. Yan nga kasabihan eh. Pag medyo may edad na, mas may pera ka na, wala ka na ngayon pwede kainin, bawal na. Nung bata ka, hindi bawal kumain, pero wala kang pera pambili. So, healthier foods as you get older. Nakita nyo, hindi na baboy, baka, madalas, more isda, itlog, pwede pa rin naman. Tsaka itong mga gulay at prutas, ang secret po dito, sabi nga nila kumain ng rainbow eh. Rainbow colored, red, orange, yellow, green, blue. Mas makulay yung prutas, mas masustansya. Mas matingkad yung kulay. Pwede rin gatas, low-fat milk, kung okay sa tiyan ninyo. Pag tumatanda din, chine-check na nutritional label. Tinitingnan na yung dami ng asin, dami ng calories, dami ng trans fat. Hindi na pwede basta-basta kain na lang. Kasi merong mga pagkain, akala mo healthy, pero pag kinain mo, grabe pala. Tulad yung mga pastries, mga croissant, akala mo okay lang. Sobra daming mantikilya para yan, ang daming butter. Okay, so pipiliin na natin. Nakita nyo yung plato, kalahati ng plato nyo ngayon, dapat gulay na. Tsaka mas maliit na ang plato. Pag mas tumatanda, 40, 50, 60, plato mo dapat paliit ng paliit, mas konti na ang kakainin. Kung dati 2 cups of rice, pag senior na, baka 1 cup na lang o half cup na lang. Kasi nga, mabagal na metabolism, maliit na ang muscle pag senior, mas konti na lang pagkain kailangan nyo. Mas mahaba ang buhay pag mas payat. Okay, tingnan na natin yung mga superfoods na kakainin nyo. Mansanas. Okay? An apple a day keeps the doctor away. Pampababa ng cholesterol yan. Hugasan lang maigi. Yung balat pwede rin kainin. Sa blood sugar, napakaganda apple. Hindi siya nakakataas ng diabetes. Okay? Ang nakakataas ng diabetes, yung grapes, pinya, pakwan. Pag marami nun, mangga, pampataas ng blood sugar. Pero apple, maganda, nakakababa, hindi siya mataas. May potassium sa blood pressure, makakatulong, may antioxidant, maraming vitamin C para sa sakit sa puso at sa hika. Pampapayat, apple. Saging, pwede rin ng saging, although yung saging medyo mas mataas sa calories, tsaka medyo medium glycemic index sa blood sugar. Pwede yung saging, pero 1 o 2 lang. Okay? Kung masakit ang tiyan, pwede ang saging. Number 2, okay din ang asparagus. Okay? Huwag natin kakalimutan, asparagus. Lycopene. Okay? Maraming protina, maraming iron. Inom lang ng maraming tubig habang kumakain ng asparagus. Reduce cholesterol, control body weight. Okay, meron pa siya mga prebiotics na nakakatulong sa mga healthy bacteria. Okay, napakaganda rin asparagus, kainin. Strawberry, wala tayong blueberry eh. Pero yung mga overseas worker natin, sa ibang bansa may blueberry. Naku, kung may blueberry sa ibang bansa, kung makahanap kayo ng mura, kainin nyo. Itong mga blueberry, strawberry, superfood talaga yan. Baga sa Rango, top, ano yan eh, sikat yan, class na class to. Bakit? Maraming pag-aaral to. Bawas cancer. Okay? Maganda sa utak. Maganda sa puso. Hindi siya matamis. Actually, pag maganda strawberry at blueberry, meron na siyang konting tamis eh. Para sa diabetes, super ganda to. Hindi siya nagpapataas ng blood sugar. Ayan, no? Konting-konti lang yung tamis niya, pero ang dami niyang fiber. Okay? Pampababa ng cholesterol, may vitamin C, vitamin K, ang dami niyang antioxidant. Yung mga anti-cancer niya, sobra dami.
Kaya nga mahal. Gusto nyo humaba buhay, kain kayo konti niyan. Sa abroad may blueberry. Pero hindi yung ginawang jam, ha? Pag ginawa mo ng blueberry jam, matamis na. Strawberry jam, hindi nakasali yun. Matamis na yun eh. Lahat ng dark green leafy vegetables maganda. Pag sa abroad, spinach. Actually, kung may spinach dito, maganda. Spinach, kangkong, talbos, okra, pwede rin yan. Kahit anong gulay. Basta maraming dark green leafy. Repolyo, pwede na rin. Pero mas gusto mo yung green leafy. Malunggay. Maganda malunggay. Okay? Mataas sa vitamin K. Vitamin K para sa dugo, para sa buto. Itong mga dark green leafy, may protein din siyang konti. Pampalakas yan. Tsaka maganda sa gulay, pag marami kang gulay, gaganda ang pagdumi. Pag tumatanda tayo, mga senior, 50, 40 years old, tumitigas ang dumi, nagkakaalmoranas, nagkakasugat sa puwet. Ang sagot dyan, prutas at gulay. Pampalambot ng dumi. Parang walis yan eh, winawalis niya. Bawas colon cancer. Bawas stomach cancer. Ang daming cancer, mababawasan itong mga pagkain to. 10% ng cancer mababawasan pag ito kakainin mo. Pero pag puro hotdog, puro mga prito, puro mga tosino na lang, mga ganon. Pag puro ganon, wala. Usually nakakataas pa ng cancer risk. Ito nakakababa. Beans. Okay? Huwag matakot sa arthritis. Okay ang munggo at iba-ibang beans. Okay? Napakaganda nito kasi high protein siya. Okay? High protein, biro mo, parang mga mani yan eh, di ba? Parang seeds yan eh. Low fat siya, walang cholesterol, ang taas sa vitamin B, folate, thiamine, riboflavin, sobra ganda. Marami pa siyang minerals, manganese, iron, potassium. Talagang very healthy. Talaga, munggo, lagyan mo pa ng talbos na gulay. Napakaganda. Ito, may dilis pa siya konti. Oh. Konting dilis, okay lang, wag lang masyadong maalat. So, munggo, 1 cup, very, very healthy. Pampahaba ng buhay. Sa senior, mas maganda. Sa bata, mas maganda rin. Ay, hindi natin mapilit yung mga bata. Ayaw kumain eh. Isda. Okay? Fatty fish, hasa-hasa, mackerel, sardinas, pwede na rin kung wala talaga. Diba? Medyo maalat na yung sardinas. Tamban, galunggong, tuna, tanigi, kung may pera, salmon, tilapia, pwede na. Okay? Isda pa rin naman ang tilapia. Although yung tilapia kasi meron ding omega-6 eh. So, mas healthy itong salmon sa tilapia, pero okay na rin ang tilapia kaysa sa bacon. Diba? Bangus, pwede na rin. Diba? Ito talaga. Mataas sila sa omega-3 fatty acids. Anong ginagawa ng omega-3? Fish oil yan eh. Proven po yan. Bawas heart attack, bawas palpitasyon, nakakahaba ng buhay, bababa triglyceride, medyo gaganda rin blood pressure, fish oil or fatty fish. Maganda ba supplement? Maganda pagkain na lang. Okay din naman to. Yung prito lang, mas maganda kung hindi prito. O gawin mo na lang sinigang, paksiw, o ibang luto. Itlog, superfood din siya, pero in moderation. Okay? Siguro mga 1 egg a day. Ganun lang, pinakamarami. Sa isang linggo, paminsan-minsan. Huwag nyo lang kakalimutan. Kasi mura din siya. Mas okay pa yung egg white. Egg white, nandyan lahat ng protina eh. Okay? Yung egg yolk, okay din. Kaya lang may cholesterol siya. Kung wala naman kayong sakit sa puso, hindi naman mataas ang cholesterol, pwede na rin. Pero limit lang natin, mga sa isang linggo, baka 5 itlog lang. Ganun lang. Wag din sobrang dami. Wag din overacting. Merong overacting na 6 na itlog araw-araw. Wag natin sobrahan. Okay? Lahat ng sobra hindi maganda eh. Kahit yung mga vitamins, sobrahan mo, hindi maganda. Magiging toxic eh. Pag sinobrahan mo, hindi maganda. Mga 1 egg a day lang pwede na. Yan, hard-boiled egg. Yan, maganda sa mata, may protina, may choline para sa utak, may vitamin D. Mura pa. Yan, kalabasa. Sinabi ko sa inyo, ang ganda ng kulay. Squash. Beta-carotene. Mga carrots, kasama yan.
May mga beta-carotene para sa mata, may vitamin C para sa puso, pampababa ng cholesterol, maganda rin sa blood sugar, may potassium pa. Kita nyo, ang sarap pa. Ano yan, may gata. Pwede rin mga konting gata. Walang problema sa coconut milk. Huwag lang sosobrahan. Medyo mataba lang yung coconut milk. Kamote. Yan. Favorite natin, kamote. Si Doc Lisa. Di ba sinasabi ko sa inyo, nasa kulay yan eh. Basta yung kulay niya, orange, maraming antioxidant. Okay? Pwede ihalo, carbohydrate siya. Hindi rin ganun kataas, magpataas ng blood sugar. Actually, yung patatas, French fries, patatas, yun mabilis magpataas eh. Healthy sana ang patatas. Pero pag ginawa mong prito, yun ang problema. Pero kung katulad ng kamote, mas mababa glycemic index. Mas diabetes friendly ang kamote compared sa patatas. Siyempre, bawang. Di ba? Sinabi ko sa inyo, bawang napakaganda. Huwag lang susunugin. Yung mga sunog na garlic wala nang benefits yun eh. Actually, yung hilaw na garlic nga, mas may benefit. Kaya lang yung hilaw na garlic, hilaw na bawang, minsan masakit sa tiyan, nakaka-bad breath. Tsaka konti lang. Isang araw, 2-3 butil lang, sobra-sobra na yan. Mga 2 butil lang na maliit, sobra na yan. Heart attack, bawas, stroke, cholesterol, napapababa. Basically, anti-cancer siya. May anti-inflammatory pa siya. Bawang, sibuyas. Isama lang sa luto. Kamatis. Sobra ganda ang kamatis, di ba? Okay, magtanim ng kamatis. Lycopene, di ba? Mataas ang kita niyo yung kulay, ang ganda, oh. Mga cherry tomato, mga kamatis natin. Walang problema sa buto, okay lang yan. Yung kulay niya, napakaganda. May lycopene para sa puso, anti-cancer. Sa may malaking prostate, yan, yung mga lalaki tulad ko, above 50 years old, kailangan marami tayong kamatis para hindi lumaki prostate natin, makaiwas sa prostate cancer. So sa misis, bigyan si mister nito para hindi magka-prostate cancer. No? Para sa balat, napakaganda rin, gaganda kulay, di ba? Na mukha mo pag may kamatis. Luya, turmeric, di ba? Ginger, napakaganda. May curcumin. Ang curcumin, maganda yan, no? Para sa utak, less Alzheimer's disease, at marami pang benefits. Pwede rin sa boses, pwede rin sa baga, ang luya. Green tea. Ako, gusto ko lang chamomile tea eh. Pero green tea kasi, may anti-cancer properties siya talaga. Okay? Kung may green tea pa konti-konti, may konting caffeine kasi ang green tea eh. Pero pwede na rin. For metabolism, for constipation, nakakabawas din ng gutom. Siyempre, lahat ng citrus fruits. Orange, dalandan, suha, lahat yan. Mataas sa vitamin C. O dalandan kung may mura. Okay? Kalamansi, lemon, pwede rin. Okay? Pero sa akin, medyo malabnaw lang. Sabayan lang ng tubig para hindi sumakit ang tiyan. Citrus fruits. Gatas, depende. Okay? Low-fat milk, pwede naman sa mga seniors. Pwera lang yung may lactose intolerance. Kung may lactose intolerance, pwedeng low-fat milk. Huwag lang yung full cream milk. Okay? Pero wag din over. Siguro isang baso. Pwede na. Sa mga may prostate problem, minsan ayaw natin ang gatas kung may prostate eh. So, bawas-bawas lang. So, may pros, may cons eh. Kape, pwede naman magkape ang senior. 1-2 tasa in moderation. Meron ding pag-aaral, maganda yung kape. Okay? Pero 1 to 2 cups lang. Okay? 1 to 2 cups a day, parang maganda siya sa puso, sa baga, sa utak, may tulong din siya. Pero 1 to 2 cups lang. Huwag din sosobrahan. Medyo nakakatalas konti ng pag-iisip. Di ba yung mga nag-aaral, uminom ng kape, pampagising. For short-term memory, pwede siya. Dark chocolate, actually maraming pag-aaral sa dark chocolate. Yung dark talaga, yung hindi to milk chocolate, hindi siya white chocolate, yung mapait. Yung sa Davao, maraming dark chocolate sa Davao, di ba? Yun ang specialty nila. So, maganda sa blood pressure, maganda makakaiwas sa stroke, pero konti lang. Maliit na slice lang.
Maximum 30 grams lang. Konting-konti lang. Okay? Maliit lang dapat. Huwag masyado marami. Kasi nakakataba kung marami. Mani, okay naman ang mani. Huwag lang masyado maalat. Okay? Oatmeal, pampababa ng cholesterol. Pwede yan, yung mga nagda-diet. Sa mantika, syempre, okay lang naman anong mantika ginagamit nyo. Coconut oil, anong klaseng oil. Pero, konti lang ang pagluto. Pag nagluluto, konti lang mantika. Tingnan nyo yung gawa ni Doc Lisa, konti lang. Olive oil, may pag-aaral na mas maganda siya. Kaya lang, mahal siya. Mahal eh. Okay, so yan ang final tips natin. Kumain pa konti-konti buong araw para may energy, hindi mahilo. Huwag magpapataba. Moderation pa konti-konti. Huwag kakain ng hilaw. Dapat lutong-luto at safe. Uminom ng maraming tubig. Stay hydrated. Okay, bago kumain. Tapos kumain para matulungan ng panunaw natin. At eat the colors of the rainbow. Tulad na sinabi ko, rainbow. Red, orange, yellow, blue, indigo. Lahat yan. Mas maraming kulay, mas healthy para sa'yo. Subukan po natin tong healthy diet para mas humaba ang buhay natin. God bless po.